Meron na namang nag-PM sa page natin na kapag manalo daw tayo sa kanya ay may 500 pesos tayo at may Elysian clothing. Pero ang problema lang kapag matalo daw tayo ay sa kanya lang daw yung medyas natin. Yung habang inihintay namin siya dito ay chinek ko muna yung profile niya kung sino ba yung taong to. At nagulat nga ako dito isa pala siyang boksingero, grabe. At siya na din daw pala yung dadayo sa atin. Kaya yung nakarating na sila dito ay sinalubong na natin sila. At yung papunta na kami sa court na paglalaroan namin ay medyo nag-aalinlangan ako dahil napaka-memorable sa akin ng mga medyas ko. Saan ka pa galing, boss? Caloocan pa man. Caloocan pa, galing pang Caloocan. Pero pwede ko bang i-confirma muna sa iyo yung sinabi mo sa akin na kapag manalo ako, ibibigyan mo ako ng 500 pesos plus clothing. Man. Di bali yung clothing na yun, sarili kong ano yun. Clothing. Sariling gawa. Tapos 500. Tapos pag nanalo naman ako, bibigay niya yung medyas. Medyas na yun, man. Para sa akin, guys, masyadong masakit yun sa kalooban ko kapag matalo ako. Kasi yung medyas na to, memorable sa akin to. Kumbaga marami ng pinagdaanan to. Kumbaga nga, pwede nga ito ibenta kay Boss Toyo eh. Papapirmahan ko sa'yo yan, tapos bibenta ko kay Boss Toyo. Yun nga, yung inaano ko, kaya saseryosohin mo talaga, guys. At bago kami magsimula, ito pala yung clothing na sinasabi niya. Baka naman, papalaw natin siya. Pinamiss na natin sa kanya yung bola dito at sa atin napunta. Sa unang possession natin guys, pinakikiramdaman ko lang muna yung kalaban natin kung paano ba siya dumepensa. Good D yung ginagawa niya, natatapik niya sa atin yung bola. Kaya yung nawawala na tayo sa momentum dito, naisipan ko lang sigurong tumira dahil first possession lang palang naman to. Nagulat ako sa first possession na ginawa niya dito sa pag-spin move. Lagi na lang ako natatalisod kapag ganitong mga senaryo, hindi ko alam kung bakit. At yung sa pangalawang possession nga na ginagawa natin dito mahigpit talaga yung depensa na ginagawa niya. At hindi nga lang pumasok. At eto na yung kauna-unahan na gagawin niya sa atin na fadeaway shots na makaka-score na siya dito. Maganda yung depensa na ginagawa niya dito, nagka-clockwise defense siya, rotations ng kamay. Kaya yung sa tingin ko na hindi tayo makakalusot sa kanya ay sinubukan ko munang tumira, hindi nga lang pumasok. Masyadong malikot, shifty, hindi ko malaman kung saan ba siya patungo dito. Kaya yung nagulat ako bigla na naman siyang nag-pull up jumper. Meron ako naisip na plano sa mga pagkakataon na to kaya tumitira lang muna ako sa labas. Nakita ko kasi yung galawan niya na medyo malikot siya, na nagsasayang siya ng energy. Kaya yung iniisip ko dito susubukan ko muna siyang pagurin sa mga ginagawa niya. At eto na yung kahit papano nakakakuha tayo ng space, sabay bigla akong diretso sa right side through the basket. Hindi ko naman pinapabayaan yung bawat bantayan ko sa kanya, as in sumasabay talaga ako sa kanya. At mabuti nga kamo ay hindi pumasok. Basta dito umaasa lang muna ako sa plano na gagawin ko mamaya. Malakas yung pangangatawan niya idol at dito napakaganda ng spin move na ginawa niya, sabay bigla ang pull up jumper, grabe naman talaga. Sa totoo nga lang guys ay hindi ako nape-pressure or what dahil natambakan tayo ng score ngayon, pero grabe yung vertical jump ni idol, sobrang taas. Maganda rin yung ginagawa niya dito ng switching direction, sabay bigla ang fadeaway shots, grabe. At eto na yung mga kahit papano nakadiretso tayo sa kaliwa, sabay bigla ang full body to at mabuti nga kamoy hindi niya naabot. Eto yung sinasabi ko sa inyo kanina guys na sobrang magalawgaw talaga yung mga dribble niya dito. Basta naka-strict lang muna tayo sa plano na gagawin natin, napapagurin muna natin siya. Kaya dito wala akong pakundangan na bumira ng bumira kahit sumasablay. At eto na yung mga pagkakataon na marami na siyang mga ginawang mga atake at susubukan niya mag-escalabay dito, pero nagulat ako grabe, nag-fade away shot sa atin, pasok. Basta ganito lang talaga yung ginagawa ko sa kanya, tira lang ako ng tira at sa pagkakataon na to pumasok na. Masyadong maganda yung dribbling, switching direction ng mga ginagawa niya, pero ako nakasunod lang sa bawat galaw na ginagawa niya. Kapag nasasabay ako sa kanya iniingatan ko pa yung landing foot na ginagawa niya para safe kaming dalawa. Ganda yung stanza ng depensa na ginagawa niya, as in hindi ka talaga papadaanin. Pero dito talaga sinubukan kong mag-escalabay kung uubra ba sa kanya. At kahit papano naman kaya kong iurong yung body niya at dito nakakuha tayo ng magandang angle. Medyo madikit na rin yung bantayan na ginagawa ko sa kanya dito at yung pagka-spin move niya nga nagpabigat tayo para nang sa ganun mapagod siya. Basta binabawi ko lang talaga sa depensa, kaya dito tira lang ako ng tira at yun pumasok na. Maganda yung mga ginagawa niyang spin move dito, kaso lang nag-aalinlangan akong sumabay. Pero grabe tough shots yung ginawa niya dito. Hindi ko talaga alam guys kung bakit hindi ako nag-freestyle sa mga pagkakataon na to dahil siguro araw-araw ako naglalaro, kaya sinusubukan ko lang muna yung mga pang-basic na mga galawan. Ganda nga ng pagkaka-escalabay na ginagawa niya sa atin dito, sabay bigla ang nagsiswitch direction siya. Ganda nga rin ng mga ginagawa niyang ikot as in naiiwan talaga tayo dito. Ang pagkakataon nga na ito hindi nga lang pumasok. Ganun lang talaga yung plano na ginagawa ko ngayon, depensa sabay bigla ang tira. Pero grabe talaga yung talento na pinapakita
niya dito, hindi na rin ako makapaniwala sa mga top shots na ginagawa niya. Fade away sa bibigla ang pasok. At eto na yung kahit papaano yung nakachamba tayo ng mga pambiradahan nating tira. At sa mga pagkakataon nga na ito ay parang naiisip ko na nagkamali tayo sa plano na ginawa natin. Kaya dito ay sunod kung sunod talaga ako sa mga ginagawa niya. At yung nag-escalabay nga siya dito ay nagpabigat talaga tayo ng sobra para nang sa ganun ay mahirapan siya sa pagtira na gagawin niya. At ayun, hindi pumasok. Hindi ko talaga alam pero todong effort ko talaga sa depensa, sabay biglang titirahan ko lang. Kaya yun, nagubad na siya sa mga pagkakataon na to napapansin ko nagpapahinga siya, kaya dito piniressure na natin siya. Na halos parang hindi nga siya napapagod sa mga pagkakataon na to. Ibang iba talaga kapag boxer yung katapat mo. Mag-i-escalabay sana siya uli dito kaso lang natapik natin kaya na one stop over. Kabisado niya yung mga depensa na dapat niyang gawin sa atin. Kaya dito naisipan ko lang sigurong sumalaksak sabay bigla ang layup. At eto na yung sinasabi ko sa inyo kanina guys na nakakaramdam na siya ng pagod. Kaya dito nagpapahinga siya kaya piniressure na natin uli. Dito na lang siguro talaga ako lalamang kaya kailangan ko na talagang gawin to. At yung didiretso nga siya dito sa right side pinigilan natin siya kahit papano at yun hindi nga talaga pumasok. Sa haba-haba ng mga depensa ng mga ginagawa ko sa kanya, sabay magwa one hand shots lang pala ako. Bawi lang ng bawi talaga sa depensa kaya dito pressure na naman yung ginagawa ko sa kanyang depensa. Kasi sa tingin ko napagod na siya dito Hindi pa rin naman nawawala yung mga pagbabalda ng mga ginagawa niya sa atin. At yung nawalan na nga siya ng dribble dito napilitan na lang siyang tumira. Eto na yung bunga ng depensa na ginagawa natin. Hindi ko nga rin lubos akalain guys na makakahabol pa ako sa score niya sa pagkakataon na to. At yung tinira nga natin dito ay naawa na. Eto na yung mga pagkakataon na binigla niya tayo sa speed move na ginawa niya dito. Sabay bigla ang nawalan na siya ng dribble, sabay bigla ang fade away shots. Ang kaso lang talaga dito natumba siya pero tumayo din kalaunan. Pagod na yung kalaban natin dito na halos hindi na talaga siya gumagalaw kahit anong peke natin. Siguro talaga napa all out energy natin siya sa mga pagkakataon na to kaya tinira ko na lang dito. At sa haba-haba ng possession na ginawa namin ay dito na talaga siya naka-score. Hindi ko talaga alam guys kung bakit ganito yung ginagawa ko na panay ako tira sa labas. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Last score na siya sa mga pagkakataon na to basta ako dito natuwa talaga ako dahil nakadikit pa ako sa score sa kanya na hindi ko inaasahan. Pero hindi pa rin naman ako nawawalan ng pag-asa sa mga pagkakataon na to. Talagang sinusundan ko pa rin siya dito pero malay nyo baka manalo, di ba? Mamaya. Thank you, pre. Tayo ka sa kalawan ko pa rin. Ingatan mo yan Dumibenta kay Boss Toyo yan. Yo, what's up, paring Stratos? Dito yung medyas mo. So yun, since nanalo nga tayo kay Paris Stratos, ito yung medyas niya. Nakalimutan natin papirmahan sa kanya. Ibebenta natin to kay Boss Toyo ng, I guess, hindi ko alam kung magkano pa, 5K. Pag babalik siguro tayo kay Stratos para papirmahan sa kanya to.